Good day, sir. Good day, classmates. I am the reporter of the Group 4 and I will discuss about the continuations of cost and managerial decision. So, let's proceed the pricing decision. So, natin two types of pricing, which is the marginal pricing cost, marginal cost pricing, and si full cost pricing. So, si marginal cost pricing is about ang isa ka business is mag-set bitaw siya og selling price sa iyahang isa ka product nga equal lang or duol lang sa imuhang cost or duol lang siya sa imuhang extra cost. Like for example, si 500. So, si bakery shop is na siya 500 nga budget or para maka-create siya another unit of cake, and then iyahan na siyang ibaligya dito sa market. So, iyahang giset nga price is 600. O di ba? Is 600. So, marginal cost lang siya because equal lang siya or duol lang siya sa imuhang MC. And, makatabang gyapon na siya para ma-encourage ang imuhang mga customer nga mopalit sa imuha because ma-afford naman nilang imuhang giset nga price sa isa ka product. And then, bisag paggamay lang ang imuhang profit ana, mabalik ra gyapon na sa imuha, and then mabalik ra gyapon sa imuha ang imuhang gasto sa raw materials and sa labor. Pero pag abot na sa full cost pricing is diri ana nimo tanan ma-calculate ang imuhang gasto, like nara diri as rent, mga machinery, mga tools, mga labor, mga faculties, mga facilities. Mo nang pag once nga mag-set ka og price is dili na siya duol sa imuhang extra cost or dili na siya equal sa imuhang extra cost, like dako na kagpatong ani para katong imuhang mga cost about sa mga raw materials, mga labor, sa mga etc. nimo is mabalik pa sa imuha. Advantage lang ni si full cost credit because dako kag profit nga mag-gain kaysa kang marginal cost. So let's proceed the third, which is si make or buy decision. So si make or buy decision is about when ang business mag-decide if magbuhat na lang sila sa ilahang kaugalingong product or services or mupalit na lang sila sa other supplier. Like, kung magbuhat pod ka sa imong kaugalingon lang nga product, so ma-sure jud nimo ang quality and also maka-less pod ka sa imong cost nga magasto pag maka-create kag product and etc. Pero kung mupalit pod ka pag once na kinahanglan na nimo, so mapalit na dayon nimo, di ba? Kay syempre kay naman kay supplier, so makapalit man dayon ka. And then pag once nga mupalit pod ka, maka-less pod siya sa imong effort, maka-less pod og time pag once nga mag-create kag product. And then pag once na po siya advantage pag mupalit pod ka sa other supplier, it because ang quality, di ba? What ka kabalo if dili pod ka ma-aware if ang gispalit din nimo nga a product is na ay damage. Tapos mas advantage pod si make kay kabalo man ka ma-aware man ka sa quality and sa damage pag ikaw jud mismo ang mubuhat sa isa ka product. Second is si shutdown and continue decision. So kana si shutdown or si continue decision is about short term lang na siya nga decision when ang businesses is mag-decide if should keep temporary close the producing or shutdown and keep producing, which is continue. Even nga maka-encounter sila or even nga maka-experience sila about losses sa ilahang company, mahitabo ni siya and ma-apply dayon ni about si shutdown and si continue. Kay syempre if ikaw maka-experience ka about losses or dako na kaayo ka og nagasto, then ang profit nimo is dili enough. So mo decide ka if mag-shutdown ba ka or mo continue ba ka sa imuhang business. And next is si expansions and si plant size decision. So, kung si shutdown and si continue decision is about for short term lang siya nga decisions, then si expansion and si plant size is for long term decision na siya. For example, kung si business, kung gusto niya ang iyahang kung si company, kung iyahang business gusto niya nga mo expand pa or magdugay pa for the long term or another future, another year,
So need niya mo add og another mga raw materials, mga machineries, mga labors, mga workers, and mga faculties para ang iyahang businesses is mo expand pa, di ba? Syempre, kung ikaw nga businesses, ang focus ani ni expansion is dili lang siya mag-gain og profit sa karon nga panahon, like kundi sumuabotay pa nga panahon, like pang long term na ang iyahang business ani. Dili siya si shutdown or si continue nga pang temporary lang or pang short term lang nga business. So kanin si expansion and si plan size is pang long term na ni siya nga businesses. And ang last is si cost control and reduction decision. So kanin si cost control is ikaw nga businesses, you need to budget your money, 'di ba? Like cost control. So para dili kaayo ka sige gastos, sige pagawas og kwarta. So you need nimo mo decide nga mo budget sa imuhang kwarta. If ang kuan lang, if 500,000 lang ang need nimo i-budget for isa ka product, so dapat dili jud ka mo overspending para maka less pud gihapon ka. And kung ikaw nga businesses, kung gusto nimo ang imuhang 500,000 is dili na mo overspending, mangita kag another way or mangita kag outsourcing ka nga mangita kag another material nga cheaper para ang imuhang 500,000 is enough na sa isa ka product or another product. So kung 500 lang jud, like dapat ang imuhang kwarta is nakay control sa imuhang paggasto. So thank you for watching, and that's all for today. Thank you.